Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:09 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, January 31, 2026. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Torichante, kagini ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Hibaw-an Integrated School sa Mandurriao ginpuhag sang bomb threat. Pulis nga nagtiro sa pasahero nga nagtaya sang kutsilyo sa Iloilo International Airport pag-aimbestigaran. Governor Defensor indi pabor nga ibalik ang initial screening sa Iloilo International Airport. Mga ipatuman nga proyekto sang lokal nga pamuluhan sang Bacolod butangan na sang QR code. Bureau of Fire Protection gin-rescue ang 7 ka empleyado sang DILG nga natrap sa elevator. Kag 46 ka mga hepe sa Western Visayas ginpang-relieve sa pwesto. Kag karon sa detalye na sang mga balita. Napuhag sang bomb threat ang Hibaw-an Integrated School sa Barangay Hibaw-an Sur, Mandurriao, Iloilo City. Sa report sang Iloilo City Police Station 5, nakabaton sang pamahog ang isa ka maestra halin sa hindi pa makilalaan nga individual sa messenger nga nagasiling nga maglagyo na sila bangod may malupok nga bomba sa likod sang bag-o nga building sang eskwelahan. Sa karon nag-abot na sa bulutuan o kon nagpadulong na sa bulutuan ang mga kapulisan agud ma-secure kag ma-check ang lugar. Hindi pabor si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ibalik ang initial screening sa Iloilo International Airport. Sa regular nga press conference ang gobernador, ginpahayag sini nga hindi ang screening ang problema sa natabo nga pagwaras sang pasahero sa paluparan. Suno sa iya, makita mismo sa screening sang paluparan ang kutsilyo apang nagpamalibad ini nga ibalik sa mga otoridad ukon magsunod sa kapulisan. Ginpahayag pa ni Defensor nga ang pagkakasa initial screening nangin desisyon sang Department of Transportation para sa masapos kag komportable nga pagbiyahe sa mga pasahero sa Iloilo International Airport. Ginpatpat man sang gobernador, wala gindula ang x-ray bangod may ara sang screening sa 3rd floor sang paluparan kag sa departure area. Naibaluan nga sang January 28, may pasahero nga nagbitbit sa iya hand carry bag sang kutsilyo nga ginadilian sa airport apang ginusisa nagwaras ang pasahero kag nagpamalibad nga isurrender ang kutsilyo. Magahiwat sang investigasyon ang Internal Affairs Service ang Iloilo Provincial Police Office sa pulis nga nakatiro sa suspect nga nagpangtaya sang kutsilyo sa Iloilo International Airport.
Suno kay IPPO Director Bayani Razalan sa tagsa ka shooting incident kaangay sa natabo sa paluparan nagahiwat sang investigasyon ang IAS sagod madeterminar kung may biolasyon o kung lapses sa bahin sang personnel. Sa nagluntad nga insidente, ipaidalom sa ballistic examination ng armas nga gingamit sang pulis. Naibaluan na tiruhan sang pulis ang suspect bangod sang threat na dala sini sa paluparan matapos magpangtaya ini sang kutsilyo. Sa karon, napasakaan na sang kaso nga direct assault kag attempted homicide ang suspect. Butangan na sang QR o kon quick response codes ang tanan nga ipatuman nga proyekto sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Bangod sini, ang tagsa ka Bacolod noon pinaagi sa isa lang ka scan, makakita sang impormasyon kag makamonitor sang proseso sa mga proyekto sang syudad. Gamit ang QR sarang mabalaan sang publiko ang laragway kag estado sang proyekto pati na kung sino ang nagpaubra sini. Suno sa Bacolod City Government lakip sa mga benepisyo sang sini nga pagpadasig sang access sa impormasyon, mas dako nga transparency kag accountability kag mas aktibo nga partisipasyon sang komunidad. Sa piyak nga bahin, yara sa 20 ka individual ang nagpositibo sa ilegal nga droga sa ginhiwat nga Oplan Harabas 2026 Random Drug Testing Operation sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region. Kaupod ang Land Transportation Office Negros Island Region sang January 29 sa Dumaguete City. Ang operasyon ang ginpamunuan ng LTO NIR Officer in Charge Regional Director Jack Kunlu, PDEA NIR Regional Director Melvin Estoque, Coast Guard District Southern Visayas Commodore Christopher Auro, PRO NIR Regional Director Police Brigadier General Arnold Ibay, ag RHPU NIR Regional Chief Police Lieutenant Colonel Maria Delia Pedrezuela sa Dumaguete Transport Terminal sa Dumaguete Ceres Terminal Bypass Road Zone 2 Barangay Look. Yara sa 193 ka transport workers ang ginpaidalom sa drug testing sa di nagpositibo ang 14 ka truck drivers, isa ka truck helper, jeepney driver, 3 ka tricycle drivers kag e-truck driver. Ang mga nagpositibo ang igaipaidalom naman sa confirmatory testing bago ang pagpanaog sa ila sang nagakaigo nga penalidad. Sa piyak nga bahin, duwa ka volcanic earthquake ang nabalhag sang Fivok sa kanaon sa makaligad nga 24 oras. Samtang ang sulfur dioxide flux naman naglabot sa 688 tons kada adlaw sang January 30. Sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Gin-rescue sang Bureau of Fire Protection Santa Barbara ang 7 ka empleyado sa Department of Interior and Local Government 6 nga natrap sa elevator sa ila talatapan sa Banwa sang Santa Barbara. Base sa report, papanaog na ang mga empleyado sang nagkaproblema ang elevator sa ground floor. Naglabot sa masobra 1 ka oras nga natrap ang mga empleyado sa elevator. Safe naman ang tanan nga empleyado matapos ma-rescue sang taga Bureau of Fire Protection. Sa piyak nga bahin, nag-abiso ang TTMO sa mga motorista nga magpangita sang alternatibong alagyan sa area sang Buhang Flyover. Sugod Pebrero 1, 2026, pagasiraduhan sa mga motorista ang flyover bangod sang himuon nga structural assessment kag rectification work sa flyover. Ginapanumduman sang TTMO ang publiko nga maghalom sa paglabay sa idalom sang flyover samtang ini ang ginakayo. Maglawig tubtob March 25 ang closure sang Buhang Flyover. Matandaan nga may portion sang flyover ang nakitaan sang buka labi na sa ibabaw sang deck kag ini ang personal mismo ginpadulungan
ni DPWH Secretary Vince Dizon sa diin gintawag ang atensyon sang kontraktor. Samtang nagpanagtag sang kasapatan ang Negros Occidental Provincial Government bilang suporta sa pagbangon sa mga livestock raisers sa probinsya. Ang bulig nga kasapatan nagabalor sang kabug-usan nga 408,800 pesos. Kagin panagtag sa idalom sang Swine Industry Recovery Initiatives, Animal Genetic Improvement and Livelihood Program. Lakip sa mga ginpanagtag ang baboy, pato, manok, kag karnero nga produkto sang Negros First Ranch sa Santa Rosa, Murcia, kag ang Provincial Livestock Breeding Center kag Dairy Farm sa La Granja, La Carlota City nga pareho nga ginadumala sang provincial government. Katuyuan sang livelihood program nga mapataas ang livestock productivity sa Nuay Tuhay nga kabanwahanan kag syudad sa Negros Occidental. Bag-o nga farmhouse sa Hayobo Farm School gin-inagurahan. Yari ang report. Gin-inagurahan ng bag-o nga farmhouse sa Hayobo Farm School sa Mandino, Iloilo. Pinalaunang nga nagahatag sa integrated learning at hands-on training ang pasilidad sa mga estudyante sa farm school, ilabi na sa pagpatubas sa mga produkto kag pagsagod sa sapat. Balay 5 million pesos sa pasilidad ginpondohan sa Iloilo Provincial Government sa idalom sa Provincial School Board Special Education Fund. Sa iya mensahe ginpahayag ni Governor Arturo Fisher Jr. ang agrikultura isa sa mga pinaka-importante nga sektor. Kadungan sa pagbukas ang farmhouse ang Hayobo, nagalaan sa defensor nga magapanguna ang farm school sa paghinyo sa mga Ilonggo nga pilion ang karera sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pihak nga bahin, 28 ka MSME sa probinsya kag Iloilo City nagbaton sang PPG kits gikan sa DTI Iloilo. Ang report sa kay JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpanagtag sang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhaway kung PPG kits balor 15,000 pesos kada isa. Ang Department of Trade and Industry at DTI Iloilo sa 28 ka MSME sa syudad kag probinsya. Ang mga benepisyaryo naghalin sa Utun, Gindal, Liagaw, Leon, Santa Barbara, San Rafael, Baratak Viejo, kag Iloilo City nga wounded in action kag tunang apektado sa mga buntag na sulod. Ang kada kits ginalapitan sa mga kagamitan kag starter goods para masugudan ang ilang negosyo nga furniture making, pagbaligya sang karne, isda, prutas kag inipanon, restaurant, boarding house kag sari-sari store. Pinaagi sa sinabulig, nagalaw ng DTI na nakabangon sa negosyo ang mga apektado na benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Greenhouse facilities sa Ahoy kag Concepcion gin turnover. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Suporta sa mga feeding program para sa mga malnourished na kabataan gin turn over ang mga greenhouse facilities sa mga banos ng Apoy kag Concepcion. Pinaagi sa pasilidad ang mga ulutanon nga mapatubas gamiton sa mga feeding program ilabi na sa kabataan sa banwa nga kulang sa nutrisyon. Katuyuan sa duha ka greenhouse nga mangin masaligan nga kuluwaan sa preska nga utan agud mapaayong nutrisyon sa kabataan kag masiguro ang seguridad sa pagkaon. Ang mga greenhouse ginpondohan sa angat buhay samtang ang harvest ang supplier kag installer sa pasilidad. Naibaluan nga nagsugod ang greenhouse program sa 2024 sa tapos ginhiwat ang Hunger Summit sa diin nahambalan ang kolaborasyon kag solusyon para matapna ang kagutom kag malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 46 ka mga hepe sa Western Visayas ginpang relieve sa pwesto. Ang report kay Paul Tarosa.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang relief sa Police Regional Office 6 ang 46 kahepe sa Bugos ng Western Visayas epektibo Biyernes, Enero 30, 2026. Sa 46 kahepe, transfer na relief na hepe sa Iloilo Police Provincial Office, 11 sa Antique Police Provincial Office, 1 sa Capiz Police Provincial Office, 6 sa Aklan Police Provincial Office, 5 sa Iloilo City Police Office, kag 1 sa Guimaras Police Provincial Office. Gintatag sa Police Regional Office 6 ng pag-relieve kabahin sa regular movement sa mga commanders na nag-alagad sa Masobra Anom Kabilan. Ini kabahin man sunod sa PRO6 sa regular administrative process sa Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Parosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayara sang 300,386 ka registered voters ang syudad sang Iloilo as of January 19 matapos ang pagkandak sang election registration board sang hearing kag consolidation process sa voters registration system. Nagpatigayon sang posting ang COMELEC Iloilo City sang lista sang approved voters sa registration period halin October 20, 2025 tubtob December 30, 2025. Sa bulletin board sang Office of the Election Officer Iloilo City, 2nd floor, Angeles Arcade, Mabini Street, Barangay Osmeña, Iloilo City, ginpahamtang ang mga naaprubahan nga voters list. Kabahin sang proseso nga ginhimo sang ang deactivation sang deceased voters sa Iloilo City, mga nag-transfer sang lugar kag mga wala ka boto sa sulod sa duwa ka magkasunod nga eleksyon. Nagapabilin nga komitido ang Office of the Election Officer Iloilo City sa pagpamuno ni Attorney Pinky Hevine, Tentativa Election Officer 4 nga ma-update ang voter database. Sa datos ng COMELEC City, may 37,756 ka mga gindelete nga botante nga ginalakipan sa mga napatay, nag-transfer sang record kag wala nakaboto sa duha ka magkasunod nga eleksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, nadakpan sang kapulisan ang top 2 most wanted person sa probinsya sang Capiz sa Barangay 8, Rojas City. Ang suspect ginkilala nga si alias Steph, 26 years old, kag residente sang Banwasang Sapian, Capiz. 2 counts ang statutory rape nga ang ginapakatubang sang suspect. Gintingob nga puwersa sang Sapian Municipal Police Station kag Rojas City Police Station ang nagpatigayon sang operasyon. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, ang pagdakop sa wanted person nagapakita sang dedikasyon sang kapulisan sa hugot nga pagpatuman sang kasuguan. Luyag sang kapulisan nga matagaan sang hustisya ang mga biktima sang wanted person sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, ginpahayag sang Capiz Provincial Health Office nga wala pa sang na-record nga kaso sang Nipah virus sa probinsya ukon sa bilog nga Pilipinas ini nga tuig suno sa Provincial Health Advisory 1 nga ginpagwa sang January 30. Suno sa PHO, kinahanglan nga magpabilin nga kalmado kag mahinalungon ng publiko sa tunga sang nagalaptang nga impormasyon sa social media na nungod sa Nipah virus kag magsalig lamang sa mga beripikado kag husto nga mga source. Ang Nipah virus isa ka zoonotic disease ukon balatian nga naghalin sa mga kasapatan padulong sa tawo. Mahimo ini makalaton paagi sa laway, dugo ukon ihi sa mga infected nga fruit bats ukon iban pa nga kasapatan subong man sa pagkaon sang prutas sang kontaminado sang sini nga mga kasapatan. Ang mga una nga simptomas sang Nipah virus ginalakipan sang trangkaso, amo man ang hilanat, sakit sang ulo, ubo kag kapoy sang lawa. Sa karon wala pa sang klaro nga bulong ukon bakuna kontra sini nga balatian. Gani paglikaw kag temprano nga paghalong amo ang pinaka-epektibo nga pamaagi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:28 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Kag amuyad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga naka-follow sa Radyo Pilipinas para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Alan Defante, Rosel Jones Sotahero kag Engineer Roy Louie Kaipang sa engineering team para sa Bagong Pilipinas. Ini si Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.